No, bago natin pag-usapan. Okay? So, pagdating naman dito, walang mga 141 loads, no? Wala ding 131. Okay? Gagi, nagmahal na rin yung 131 loads. Okay? Makiat kasi last time loads ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay? Yun ang lagi nyong tatandaan. Parang di kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is yung Yena or Haina server ang name. Okay? At yung server na yon is nag-open po yun or nag-up po yung server na yun February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So si Anastasia kasi nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, 'di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyuhan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories. Accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay? Pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U-grade, okay, na accessories load yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababa yun ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No, kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binibenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganung accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or Haina server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So nangyari ang tendency syempre, so, dahil dumami ang supply, no, at hindi ganun karami yung player nung time na yun, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie Louie server, imagine mo, nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server, which is yung Louie Louie server, January 2026. Okay, so, anong nangyari syempre, dumami yung supply sa exchange, kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 ng time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay! So, mabalik tayo sa present loads. Sa Louie Louie server. No? Kung makikita natin,
Okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context, Lods. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, Lods, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, Lods, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, Lods, no, kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababa yan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababa yan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, Lods, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer, Lods, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or ano yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyon yun, no, bago natin pag-usapan, okay, so pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no, wala ding 131, okay, agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay, makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay, yun ang lagi nyong tatandaan. Parang hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is, meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is, yung Yena or Haina server, ang name. Okay? At yung server na yon is, nag-open po yun or nag-up po yung server na yun, February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So, si Anastasia kasi, nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari Lods ang merge, ang mga 141 clean, U-grade na accessories tayo kasi, yung sa armor saka sa weapon kasi, depende sa dami ng class eh, or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay, so pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally, ang presyo ng Lods, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay, pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U grade, okay, na accessories Lods yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No, kasi pag merong bumababa nung time na yon,
binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binebenta nila ng 5K kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganung accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng Lods kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or high na server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So nangyari no, ng tendency no, syempre, so dahil dumami ang supply, no? At hindi ganun karami yung player nung time na yon, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie Louie server. Imagine mo nag-merge Lods December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie Louie server January 2026. Okay, so anong nangyari no, syempre, dumami yung supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2K to 3K yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1K crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present Lods. Sa Louie Louie server, no? Kung makikita natin, okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context Lods. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, Lods, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin Lods kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, Lods, no? Kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababayan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong mga nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababayan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, Lods, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer, Lods, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay kasi feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyon yun, no, bago natin pag-usapan, okay, so, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no, wala ding 131, okay, agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay, makiat kasi last time Lods ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131 puro El Naro. Pag El Naro naman 121 yan. No, pag Emerald 111. Okay, yun ang lagi nyong tatandaan. Para hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is yung Yena or Haina server ang name. Okay? At yung server na yon is nag-open po yun or nag-up po yung server na yun February 2025. Okay, so bali na una siya ng konti ay Anastasia server. Okay? So, si Anastasia kasi, nag-open siya noong
May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay, pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U-grade, okay, na accessory slots yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababa yun ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No, kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binebenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or high na server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So nangyari ang tendency syempre, so dahil dumami ang supply, no? At hindi ganun karami yung player nung time na yon nung nag-merge yung dalawang server. Lalo na nung lumabas yung Louie server. Imagine mo nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie server January 2026. Okay, so anong nangyari syempre, dumami yung supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present loads. Sa Louie server, no, kung makikita natin, okay, so dahil nabigyan ko na kayo ng context loads, okay, para sa akin, kung akong tatanungin, loads, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, loads, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, loads, no, kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababa yan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong mga nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababa yan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, loads, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer loads, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyoan yun, no, bago natin pag-usapan, okay, so, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no, wala ding 131, okay, agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay, makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay? Yun ang lagi niyong tatandaan. Para hindi kayo malito. Okay?
So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is yung Yena or Haina server ang name. Okay? At yung server na yon is nag-open po yun or nag-up po yung server na yun February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So si Anastasia kasi nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, 'di ba? So nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So kaka-merge lang din naman. Pero kasi nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay, pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U-grade, okay, na accessories load yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No? Kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binibenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or Haina server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So, nangyari no, ng tendency no, syempre, so dahil dumami ang supply, no, at hindi ganun karami yung player nung time na yon, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie Louie server, imagine mo nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie Louie server January 2026. Okay, so ang nangyari no, syempre, dumami yung supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present loads. Sa Louie Louie server, no, kung makikita natin, okay, so dahil nabigyan ko na kayo ng context loads, okay, para sa akin, kung akong tatanungin, loads, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, loads, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, loads, no, kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababayan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababayan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, loads, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer, loads, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon,
nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or ano yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang. No, sabihin natin itong bow na lang. Kung mahal ba ang presyo na ito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyon yun, no, bago natin pag-usapan, okay? So, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no? Wala ding 131, okay? Agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay? Makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay? Yun ang lagi niyong tatandaan. Parang hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is, meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is, yung Yena or Haina server, ang name. Okay? At yung server na yon is, nag-open po yun or nag-up po yung server na yun, February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So, si Anastasia kasi, nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari Lods ang merge, ang mga 141 clean, U-grade na accessories tayo kasi, yung sa armor saka sa weapon kasi, depende sa dami ng class or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay, so pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally, ang presyo ng Lods, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay, pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U grade, okay, na accessories Lods yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No, kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binebenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng Lods kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or Haina server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So, nangyari ang tendency syempre, so dahil dumami ang supply, no, at hindi ganun karami yung player nung time na yon, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie server, imagine mo
nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie Louie server January 2026. Okay, so anong nangyari no, syempre, dumami supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2K to 3K yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1K crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present loads. Sa Louie Louie server, no? Kung makikita natin, okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context loads. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, loads, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, loads, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, loads, no? Kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababa yan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababa yan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, loads, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer, loads, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na ma-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay kasi feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyon yun, no, bago natin pag-usapan, okay, so, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no, wala ding 131, okay, agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay, makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay, yun ang lagi nyong tatandaan. Para hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is, meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is, yung Yena or Haina server, ang name. Okay? At yung server na yon is, nag-open po yun or nag-up po yung server na yun, February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So, si Anastasia kasi, nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean, U-grade na accessories tayo kasi, yung sa,
armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class eh. Or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 new grade, no, normally, ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun ah. Okay? Pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 new grade, okay, na accessories loads yung mga sapphire, no? Ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababa yun ng ano eh, ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun, no? Kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binibenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So, kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi, di ba, na-merge nga siya. No? Yung Yena or high na server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So, nangyari no, ng tendency no, syempre, so dahil dumami ang supply, no, at hindi ganun karami yung player nung time na yon nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie server, imagine mo nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie server January 2026. Okay, so anong nangyari no, syempre, dumami supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present loads. Sa Louie server, no? Kung makikita natin, okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context loads. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, loads, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, loads, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, loads, no? Kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababa yan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong mga nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababa yan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, loads, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer loads, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay kasi feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyoan yun, no, bago natin pag-usapan, okay, so, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no, wala ding 131, okay, agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay, makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay? Yun ang lagi nyong tatandaan. Para hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na
hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is yung Yena or Haina server ang name. Okay? At yung server na yon is nag-open po yun or nag-up po yung server na yun February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So si Anastasia kasi nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, 'di ba? So nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So kaka-merge lang din naman. Pero kasi nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class eh. Or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally, ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun ah. Okay? Pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U-grade, okay, na accessories load yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ano eh, ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No? Kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binibenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or Haina server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So, nangyari no, ng tendency no, syempre, so dahil dumami ang supply, no, at hindi ganun karami yung player nung time na yon, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie server, imagine mo nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie server January 2026. Okay, so anong nangyari no, syempre, dumami yung supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay! So, mabalik tayo sa present loads. Sa Louie server, no? Kung makikita natin, okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context loads. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, loads, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, loads, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, loads, no, kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababayan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababayan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, loads, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer loads, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyoan yun, no, bago natin pag-usapan,
Okay? So, pagdating naman dito, walang mga 141 loads, no? Wala ding 131. Okay? Agagi, nagmahal na rin yung 131 loads. Okay? Makiat kasi last time loads ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No? Pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Yan, wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay, yun ang lagi nyong tatandaan. Parang hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Luwilu server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Luwi server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Luwi server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is yung Yena or Haina server ang name. Okay? At yung server na yon is nag-open po yun or nag-up po yung server na yun February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So si Anastasia kasi nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyuhan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories. Accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay? Pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U grade, okay, na accessory slots yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No, kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binibenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or Haina server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So nangyari ang tendency syempre, so dahil dumami ang supply, no? At hindi ganun karami yung player nung time na yon nung nag-merge yung dalawang server. Lalo na nung lumabas yung Luwilu server. Imagine mo nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Luwilu server January 2026. Okay, so anong nangyari syempre, dumami yung supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present loads. Sa Luwi server, no? Kung makikita natin, okay,
So, dahil nabigyan ko na kayo ng context, Lods. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, Lods, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, Lods, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, Lods, no, kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababa yan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong mga nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababa yan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, Lods, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer, Lods, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat, at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko, konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or ano yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang. No, sabihin natin itong bow na lang. Kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyon yun, no, bago natin pag-usapan, okay? So, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no? Wala ding 131, okay? Agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods. Okay? Makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay, yun ang lagi nyong tatandaan. Para hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is yung Yena or Haina server ang name. Okay? At yung server na yon is nag-open po yun or nag-up po yung server na yun February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So si Anastasia kasi nag-open siya noong May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, 'di ba? So nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So kaka-merge lang din naman. Pero kasi nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyohan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun Okay, pag sinabi natin clean, then yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U-grade, okay, na accessory slots yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No? Kasi pag merong bumababa nung time na yon,
binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binebenta nila ng 5K kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or Hyna server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So nangyari no, ang tendency no, syempre, so dahil dumami ang supply, no? At hindi ganun karami yung player nung time na yon, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie Louie server. Imagine mo nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server na which is yung Louie Louie server January 2026. Okay, so anong nangyari no, syempre, dumami yung supply sa exchange kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2K to 3K yung clean na 141 nung time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1K crystal ang presyo nun. Okay, so mabalik tayo sa present loads. Sa Louie Louie server, no? Kung makikita natin, okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context loads, okay, para sa akin, kung akong tatanungin, loads, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, loads, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, loads, no? Kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababayan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong mga nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababayan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, loads, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer loads, tinatrash talk nyo ng tinatrash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga bukod sa yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari, itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyoan yun, no, bago natin pag-usapan, okay, so, pagdating naman dito, walang mga 141, Lods, no, wala ding 131, okay, agagi, nagmahal na rin yung 131, Lods, okay, makiat kasi last time, Lods, ang presyohan niyan is 35. Yung selling price nila, 35 to 40k crystal ang clean. No, pero ang buying price ng mga player, pinakamababa ko nakita is 20k to 25k crystal each ang buying price nila. Okay? Wala din ditong 131, puro El Naro. Pag El Naro naman, 121 yan. No, pag Emerald, 111. Okay? Yun ang lagi nyong tatandaan. Parang hindi kayo malito. Okay? So, ano ba masasabi natin dito, Lods? Pagdating sa presyo dito sa Louie Louie server. Kasi, di ba, kung makikita nyo yung post ko sa page, Lods, may mga, or may naghahakot, no? May naghahakot from Anastasia. Okay, baka mamaya sabihin nyo, connected yun sa akin, hindi no? At based sa sinabi niya, taga Blackpink Guild daw yun. Okay? So, meron kasing, sa mga hindi nakakita, meron kasing nag-world shout dito kagabi, no, sa in-game ng Anastasia, sa in-game ng Louie Louie server, na naghahakot or pinapalipat yung mga players na hindi makasabay, hindi maka-afford, no, pagdating sa presyo ng Louie Louie server. Okay? Kasi ito, bigyan ko lang muna kayo ng context, Lods. Bakit ba napakamura ng item ngayon sa Anastasia server? Okay, number 1, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Anastasia server po kasi is, meron na po diyang na-merge na server. Okay, which is, yung Yena or Hyna server, ang name. Okay? At yung server na yon is, nag-open po yun or nag-up po yung server na yun, February 2025. Okay, so bali nauna siya ng konti kay Anastasia server. Okay? So, si Anastasia kasi, nag-open siya noong
May 15, 2025. Okay, so ahead siya ng ilang months, di ba? So, nag-merge naman yung dalawang server na yan nitong December 2025. So, kaka-merge lang din naman. Pero, kasi, nung bago kasi mangyari yung merge na yan, no, hindi ganyan kababa ang presyuhan ng Anastasia. No, kasi ang presyuhan dati ng Anastasia, sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga hindi nakapaglaro, okay, bago mangyari lots ang merge, ang mga 141 clean U-grade na accessories. Accessories tayo kasi yung sa armor saka sa weapon kasi depende sa dami ng class eh. Or depende sa dami ng player dun sa class na gumagamit nun. Okay? So, pagdating kasi sa 141 U-grade, no, normally ang presyo ng load, sabihin natin na average is 9k to 10k crystal each clean. Clean yun ah. Okay? Pag sinabi natin clean, yan yung wala pang tier, 1 slot pa lang, wala pang upgrade. No, pagdating naman sa 131 U grade, okay, na accessory slots yung mga sapphire, no, ang presyohan nun is, pagkakalam ko, hindi nababayo ng ano eh, ng 4.5. Sabihin natin 5k to 6k crystal ang clean nun. No, kasi pag merong bumababa nung time na yon, binibili ng mga reseller or mga nagbabuy and sell tapos binibenta nila ng 5k kasi hindi ganun karamihan yung supply nung time na yon ng mga ganong accessories kaya mahal. Okay? So kaya lang naman nagmura yung presyo ng loads kasi 'di ba, na-merge nga siya, no? Yung Yena or high na server kasi na yon is ang dami ng supply nung time na na-merge sa Anastasia. So nangyari no, ng tendency no, syempre. So, dahil dumami ang supply, no, at hindi ganun karami yung player nung time na yun, nung nag-merge yung dalawang server, lalo na nung lumabas yung Louie Louie server, imagine mo, nag-merge loads December 2025 at nag-open ng panibagong server, na which is yung Louie Louie server, January 2026. Okay, so, anong nangyari no, syempre, dumami yung supply sa exchange, kaya nagbaba. No, ang current price kasi ngayon, nung sabihin natin nung time na yon, ang current price nung 141 accessories after mag-merge is sabihin natin 2k to 3k yung clean na 141 ng time na yon. No, ganun kalaki yung binaba. Okay? Tapos, yung 131, pagkakaalam ko nung nangyaring merge, 800 to 1k crystal ang presyo nun. Okay! So, mabalik tayo sa present loads. Sa Louie Louie server. No? Kung makikita natin, okay? So, dahil nabigyan ko na kayo ng context loads. Okay, para sa akin, kung akong tatanungin, Lods, reasonable ba? No, sabihin natin, tanungin muna natin, Lods, kung reasonable ba yung presyo nito. Para sa akin, Lods, no, kung merong bumibili niyan, hindi naman ibababayan ng mga nagpa-farm. Okay? So, sabihin natin, kung merong nakaka-afford, nakakabili ng mga items na to, kahit anong sabihin nyo sa world chat, hindi ibababayan ng mga farmer. Ang malala pa niyan, Lods, baka lalo pa kayo hindi makapag-farm. Bakit? Kasi, kumbaga yung mga farmer lots, tina-trash talk nyo ng tina-trash talk eh. Diba? Kasi, anong nangyari sa amin nung time na yon, nung way back nung sa Anastasia, nung hindi pa na-merge, nagkameron kami doon ng scheduling. No, dito kasi sa Louie Louie server, no, mga nakapag-farm lang dito, syempre, yung mga, bukod sa, yung mga nauna, may mga item na, yung mga matataas ng all-stat, at the same time, yung mga kaya ng pumatay. Kasi, feeling ko konti pa lang din ang may kayang pumatay ng 141 or yung mga boss sa SKH. Okay? At kung ako tatanungin naman, Lods, kung tatanungin ako, kung mahal ba, okay, kung mahal ba ang presyo ng 141, kunyari itong bow na lang, no, sabihin natin itong bow na lang, kung mahal ba ang presyo nito, para sa akin, kung ako tatanungin, Lods, kung akong bibili, kung ako nasa katuyoan yun,